Ito ay kabanatang kasunod ng Part 7b, Imperyo Romano, Julius Caesar. Si Caesar ay nanatiling abala sa teritoryong Gaul na kanya noong hinati ng tatlong bahagi, Gallia Celtica, Gallia Belgica at Gallia Aquitania. Noong dumating ang tagsibol sa taong 51, 51 BC, bago kapanahunan ng Panginoon, sumuko na sa mga Romano ang mga katutubong Belgae. Ang pagkawasak ng tribong ito ay nasa puntong malayo nang mangyari na maghimagsik silang muli. Subalit mayroon noong dalawang pinuno ng tribo sa timog kanluran ng Gaul, sina Drapes ng tribong Senones at Lucterios na pinuno ng mga Kadurki na patuloy noong umaalsa at naglalakbay na nanghihimok ng mga taong sumali sa kanya. Si Lucterios ay dating kasama ni Vercingetorix na nagpatuloy sa pagpapalaganap ng resistansya kahit noong sumuko na si Vercingetorix. Siya ay may katangi-tanging lakas ng loob. Nakapagtipon noon si Drapes naman ng mga patapon at mga desperadong mga lumalaban na katutubo na napulot niya kahit saan kasama niya ang mga tulisan. Nanatili silang mailap at noong inokupahan nila ang bayan ng Eukiloginum sa taas ng ilog Dordogne, malapit sa pook na Veyrac sa Pransya, kanila lalong pinatatag ito. Ang bayan ay pag-aari ng tribong Kadurki, mga katutubo ng rehiyon ng Quercy sa lugar na sa ngayon ay tinatawag ng Cajo sa Pransya. Matibay ang opidum na ito at bawat bahagi ng bayan na ito ay nakasanggalang sa pinakamapanganib at matataas na mga bato. Kahit ito ay hindi magwardyahan, mahirap akyatin ito ng sinumang manlupig. Magpagayunman, ang mga tao ay may saganing mga probisyon. Matibay ang proteksyon ng opidum ng Eukiloginum dahil halos buong kabuuan ng burol na kinalugaran nito ay napaligiran ng ilog. Isa pa, ang mga pader na itinayo ng mga Kadurki ay lubos na napakatibay. Isang bahagi ng kutang bayan na ito ay protektado ng bundok na nanghahadlang sa anumang pagpasok ng anumang kaaway magmula doon. Ipinasa kamay noon ni Caesar kay Legatus Gaius Caninius Rebilos kasama ng 2 lehyon ng sundalong Romano ang mga umaalsang Senones at Kadurki. Ang mga sundalong Romano ay sabik noong magsimulang sumabak muli sa aksyon dahil sa pagnasa nilang maulit ang nangyaring pananagumpay nila sa nakaraang bakbakan sa Alesia. Sinundan ni Caninius Rebilos sina Drapes at Lucterios sa Eukiloginum. Pagdating doon ni Rebilos, nagkampo sila sa mataas na lugar sa may gilid ng opidum upang makapaniguro sila na anumang pagtatangkang pag-eskapo ng mga tribo mula sa kutang bayan ay masusugpo nila. Sa paraang ito, ang layunin ay ang lubusang masarahang makulob ang bayan. Ang pinuno ng mga Senones na si Lucterios ay veterano na sa labanan at isa siya sa mga nakatakas sa nakaraang digmaan sa Alesia, kaya alam niya ang epekto ng kagutuman sa loob ng kinubkob na lugar. Kaya nagpasya siyang mag-organisa ng pansamantalang pagpuslit na kasama si Drapes at hukbong tribo mula sa kampo para mangolekta sila ng pagkain at probisyon. Pansamantala silang nag-iwan ng 2,000 mandirigmang tribong pumuslit sa kadiliman ng gabi. Ang mga katutubong Kadurki na nakatira sa mga karatig na puok ay nagbigay ng mga pagkain at probisyon sa mga rebeldeng sundalong tribo. Ginawa nila ang pangolekta ng ilang gabi hanggang nakaipon sila ng malaking kantidad ng mais. Pagkatapos silang makalikom ng probisyon para sa mga taong bayan, nagkampo sina Drapes at Lucterios sa pwestong mga 10 milya ang layo mula sa bayan dahil ang balak ay mula doon dadalhin nila ang supply na mais sa loob ng bayan ng unti-unti. Pinaghatian ni Drapes at Lucterios ang trabaho. Ang pangkat ni Drapes ang nagbantay sa kampo, si Lucterios ang nagdala ng komboy ng hayop na nagkarga ng bagaheng mais tungo sa bayan. Pagkatapos na nag-atas si Lucterios ng toka para sa
pagdala ng mais sa bayan na ang pagdadaanan ay makipot na landas sa kakahuyan, pinasimulan niya ang trabaho. Napansin ng mga nagpapatrulyang Romanong sundalo ang ingay at kaagad na ipinaalam ito kay Caninius. Kaagad na pinadeploy ni Caninius ang ilang pangkat ng sundalong Romano at dagsang dumaluhong ang mga ito sa kumboy ng mga nagdadala ng mais bago magbukang liwayway. Natuliro ang mga nagdadala ng bagahe at nagtakbuhan silang watak-watak sa kanilang pinanggalingan. Mailap si Lucterius at maagap siyang tumakas. Iniwanan niya ang kanyang natulirong hukbo na biglang nagipit dahil sa pagkabigla. Pinagpapatay ng hukbong Romano lahat ng nahuli nilang katutubong kadurki. Natuklasan ni Caninius na ang kampo ni Drapes ay hindi kalayuan doon. Nagtungo doon si Caninius at kanyang lehyon. Nagpauna siya muna doon ng kabalyerya at impanterya ng mga pinakamabibilis na mga Alemani. Noong makalapit siya doon, bumalik ang ipinadala niyang scout na nagulat na ayon sa karaniwang patakarang katutubo, iniwanan na ng nag-aalsang hukbong kadurki ang pwesto nila sa taas at nasa baba na sila sa may tabing ilog. Natagpuan sila ng kabalyeryang Alemani na wari sila ay nagulat. Subalit bigla na lamang sumalakay ang tribong nagkubli. Sinabi ng scout na kasalukuyan noong nagaganap ang labanan sa oras na iyon. Hindi nagtantan ng oras si Caninius, agad niyang pinakilos ang mga sundalo sa nakakampong lehyon at kaagad na sinugpo ng mga ito ang itaas na bahagi ng lugar. Samantala, ang pinadala ni Caninius na kabalyerya at impanteryang Alemani sa may tabing ilog ay lalong naging mabangis sa narinig nilang galaw ng lehyon at nagsuguran sila sa lahat ng dako. Nabihag ni Caninius si Drapes na sa kanyang sobrang pagkakapahiya sa kawalang dignidad ng isang bihag at sa kanyang pagkakakilabot sa maaring mas masahol na igagawad sa kanyang parusa ni Cesar pag iharap na siya sa kanya, minabuti niya ang mamatay. Tumanggi siyang kumain hanggang sa siya'y namatay. Pagkaraan ng bakbakan, bumalik si Caninius Rebilos sa bayan at upang masiguro na hindi na maulit ang nangyari, ipinagpatuloy niya ang pagkubkob sa palibot ng bayan. Hindi naglaon, dumating para umalalay kay Caninius Rebilos ang hukbong Romano na pinamunuan ni Gaius Fabius. Isa si Fabius sa mga pinuno ng hukbong inatasan din ni Cesar na mangsugpo sa tribong Senones. Noong dumating si Fabius sa Ukiluginum, galing siya noon sa katatapos lamang niyang pananagumpay sa digmaan sa Loire at may dala siyang mga 2.5 lehyon at bumilang ng humigit kumulang sa 12,000 sundalo. Sa mga napagsama ng bilang ng hukbo nila, nagkaroon ng sapat na tauhang magsagawa ng matibay na harang sa palibot ng buong kutang bayan ng Ukiluginum. Naiparating kay Cesar ang nangyaring pag-alma ng mga kadurki at Senones sa Ukiluginum at nalaman din niya na ang syudad ay may saganang supply ng pangangailangan at pagkain doon. Nasa lugar siya noon ng mga katribuhang Belgae at bagaman ang sitwasyon na noon sa Ukiluginum ay naayos na sa ilalim ng kanyang nagsamang legatos na sina Rebilos at Fabius, kaagad siyang nagtungo pa rin doon kasama ng kabalyerya. Iniwanan niya ang kanyang hukbo sa Belgae sa kamay ni Quintus Calenus para sumunod na lamang sila sa nakatakdang schedule ng kanilang paglarga. Sa bilis ng kanyang paglakbay patungo doon, nagulat pati ang kanyang 2 legatos noong siya'y dumating. Ang dahilan noon na nagpasya si Cesar na tumuloy doon ay dahil naisip niya na kailangang mabigyan ng parusa ang mga mamamayan doon dahil bagamat hindi naman sila karamihan, may alintana siya na ang buong katribuhang Gaul ay maaaring nag-aakala na ang kakulangan sa kanila sa kanilang pagresista sa pamunuang Romano ay hindi puwersa kundi katatagan ng isip.
Nasugpo nga ang mga namuno ng pag-alsa pero hindi ang mga mamamayan. Malamang na gagayahin ding isipin ito ng ibang katribuhan at aasa sila sa anumang bentahang ialok ng mga malakas na posisyon para ipagpilitan nilang ipaglaban ang autonomiya nila. Alam ng buong Gaul na nag-iisa na lamang ang natitirang tag-araw sa kanyang termino sa opisyo bilang gobernador ng Gaul at kung makakapagtiyaga silang maghintay, iisipin nila na wala na silang katatakutan kung aalsa sila. Nagdesisyon si Caesar na ang syudad ay hindi makayang makakuha sa puwersa at dahil napag-alaman din niya na may saganang supply ang mga nakubkob sa looban, nagpasya siyang pagtuunan ang pinanggalingan ng tubig na supply ng mga tao. Subalit sa kapaligirang kinaroroonan ng syudad, imposible noong mailihis ang ilog sa malapit sa syudad dahil ang tubig ay galing ng diretsyo mula sa bundok patungo sa lambak, kaya ang paghukay ng kanal na pagpapadaluyan ng mailihis na tubig ay hindi posible. Samantala, pinabantayan niya ang isang daanan ng mga tribo tungo sa pampang ng ilog para maghakot ng tubig at naputol ang pagkuha ng mga tribo ng tubig mula doon. Subalit, mayroong isa pang pinanggagalingan ng tubig at ito ay daloy ng tubig mula sa tagiliran ng bundok na dumidiretso sa ilalim ng pader ng syudad. Inalam niya ang bukal na pinanggagalingan ng daloy mula sa bundok at noong natuklasan niya ito, inutusan niya ang kanyang mga inhinyero na magtayo ng rampa na gawa ng lupa at mga bato na makakasuporta sa isang torre na may taas na 10 palapag. Ang hukbong Romano ni Caesar ay palaging mayroong kasamang mga inhinyero na tinatawag na fabri. Sila'y dalubhasang mga manggagawa na nagkukumpuni ng mga kagayakang pandirigma o maggawa ng mga tulay, magtayo ng mga gusali at naggagawa ng mga kinakailangang kagamitang militar sa kanilang pagkubkob at pagsakop ng lugar. Ang paggamit ng inhenyerya ay isang inobasyon sa taktikang militar na ginamit ni Caesar sa kanyang kampanya at muli sa pagkakataong ito, ito'y namagwagi sa kanyang hukbo. Ginamit niya ang torre na naitayo na pinaglunsaran ng mga sundalo ng pag-atake sa bukal. Alinsabay dito, pinaggawa niya ang isang grupo ng mga inhinyero ng sistema ng lagusan sa ilalim ng lupa na nagtapos sa may bukal. Ang ginawang torre ng mga Romano ay hindi lamang para sa nakita noon na pagkakagamitan nito. Sa katunayan, ito ay isang taktikang diversyon para dito magtuon ng pansin ang mga tribong lumalaban. Kaagad na nilusob ng mga tribo ito, sinunog at hindi hininto ang pinagpapana at pinagbabato ng misil upang hindi mapatay ng mga Romano ang apoy doon. Nagpadala si Caesar ng paglusob sa rampa at nagkaroon ng madugong bakbakan. Inutusan ni Caesar ang kanyang lehyon sa paligid ng syudad na magsagawa ng sigaw ng pandigmaan upang mapagpaniwala ang tribo na mayroong darating na malaking pagsalakay sa mga pader ng syudad. Huminto ang mga nag-aalmahang katribuhan sa kanilang pagsalakay sa rampa at binantayan nila ang mga pader ng syudad. Hindi nagtagal na humupa ito, natapos na ng mga Romano ang kanilang ikinubling trabaho. Nailihis na nila ang daloy ng tubig mula sa bukal na pinanggagalingan ng tubig ng mga tribo at naputol na nila ang supply ng tubig sa bayan para sa mga tribong mamamayan. Isinagawa ito ng mga sundalong inhinyero na dalubhasa sa paghukay at pagsabotahe sa mga matitibay na mga gusali sa pamamagitan ng paggawa ng mga lagusan at iba pang mga gamit sa pagkubkob sa isang lugar. Napersa ang mga mamamayang tribo na sumuko. Tinanggap ni Caesar ang kanilang pagsuko. Sa pagkakataong ito, ipinasya rin niyang siguruhin na ito na ang pinakahuling pag-alsa ng katribuhan sa teritoryong Gaul. Hindi niya pinatay o ibinenta ang mga nabuhay na mga umalsa na siyang karaniwang ginagawa sa mga nakaraang mga bakbakan. Sa halip,
Iniutos niyang maputol ang kamay ng mga lalaking nasa edad na ng pagiging mandirigma at hinayaan niya silang mabuhay. Pagkatapos ay ipinakalat niya ang mga nasupil na tribo sa iba-ibang bahagi ng teritoryo para makita ng lahat na hindi na sila muling makakapag-alsa laban sa kanya o sa Roma. Si Lucterios na tumakas sa digmaan ay tumakbo sa poder ng tribong Arveni. Noong lumaon, napunta siya kay Epasnactus na taga-Armenia. Si Epasnactus ay kaibigan ni Caesar, kaya't isinuko nito si Lucterios kay Caesar. Nanatili pa rin si Caesar na dali niya ang 2 sa kanyang mga lehyon sa Gaul sa taglamig ng taon na 51 bago kapanahunan ng Panginoon o 51 BC. Subalit dahil sumuko na ang mga malalakas na tribo kay Caesar, na mahinga ang mga ito sa Aquitania at pagkatapos tumuloy siya sa Italia. Sa laon ng 8 taon ni Caesar sa Gaul, siya ay naging napakabantog na komandante ng Romano militar at siya ay nakaipon ng malaking kayamanan. Sa 2 sumunod na taon pagkatapos ng bakbakan sa Alesia, noong 52 bago kapanahunan ng Panginoon o 52 BC, itinuon ni Caesar ang kanyang atensyon sa pag-ayos at pagpapaisa ng pamahalaang Romano sa buong Gaul, sa Gallia Celtica, Gallia Belgica at Gallia Aquitania. Mayroon pa ring mga umuusbong na mga maliliit na himagsikan, subalit dahil kaagad namang nasugpo at napapatigil ang mga ito, hindi ito itinuring ni Caesar na lubhang mapanganib. Isa dito ang mga tribong Bellovaci na bahagi ng katutubong Belgae na muling umalma sa taon na 51 bago kapanahunan ng Panginoon o 51 BC, bagaman sila'y nasugpo sa nakaraang 6 na taon. Sa Roma sa taong 52, bago kapanahunan ng Panginoon o 52 BC, habang nakikipagdigmaan si Caesar, nasuspindi noon ang eleksyon ng pagkakonsul dahil sa malaganap na kaguluhang nagaganap kasunod ng pagkakapatay kay Publius Claudius Pulcher na kandidato noon ng pagkakonsul. Para magpatuloy ang aktibong pamunuan sa panahon na may kaguluhan, nagproposisyon si Marcus Calpurnius Bibulus ng isang resolusyon sa Senado na magpapahintulot ng pagkahirang ng isang konsul sa Senado hindi sa pamamagitan ng eleksyon kundi sa pamamagitan ng otoridad ng Senado. Ito ang batas na Senatus Consultum Ultimum o pinakaultimong kautusan ng Senado o alituntunin sa panahon ng krisis o lubusang panganib. Ang proposisyon ni Bibulus ay salungat sa saligang batas subalit pinayagan ng tribuno ng Senado. Samantala, mayroon ng mga sabi-sabi noon na dapat gawin na lamang na diktador si Pompey dahil kung hindi, magiging imposible na mapasaayos ang pamumuhay ng publiko. Nag-aalinlangan noon ang tribuno at senado sa mungkahi ni Bibulus, bagaman sa bandang huli, hinirang nila si Pompey na solong konsul at ito ay para hindi siya matawag na diktador kundi konsul na nagsosolo. Isa pa, ang paggawa nila kay Pompey na solong konsul ay para hindi niya makasama si Caesar sa opisyo, batay sa tradisyonal na alituntunin ng batas na isang paris ang mamunong konsulado. Sa panahong ito, ang mga senador ay may pag-aalinlangan sa parehong Pompey at Caesar at iniwasan nila ang pagsama ng dalawang ito sa pamunuan. Sa taong iyon, ang mga konserbatibong politiko ay nagsimulang manaig sa Senado. Ang mga makapangyarihang konserbatibong politiko sa Senado na sina Nakababatang Cato o Marcius Porcius Cato o Ticensis, si Bibulus at kanilang mga kaalyansa ay desidido nang magpabalik kay Caesar sa Roma. Manggaling siya sa Gaul. Sa pananaw noon ni Cato, si Caesar ay isang nagbabadyang malupit na pinuno at ito ay naging paniwala rin ng iba sa Senado. Hinimok nila si Pompey na pabalikin niya si Caesar nang walang kagawarang parangal o pagkakataong maging konsul muli.
Ang mga desisyon sa Senado sa panahong ito ay nagpapahiwatig ng lumalalang pagkabasag ng dating samahan nina Pompey at Caesar na nagumpisang magkalamat noong namatay sa panganganak si Julia na anak ni Caesar at asawa noon ni Gnaeus Pompeius Magnus o Pompey. Ito ay nangyari noong taong 54 bago kapanahunan ng Panginoon o 54 BC. Nagbago si Pompey sa kanyang kinaaniban at pinanigang partido sa politika. Sumanib siya sa konserbatibong pangkat ng mga optimatis sa Senadong Romano. Lalong lumala ang paglamig ng relasyon ni Caesar at Pompey sa sumunod na taon dahil sa pagkamatay ni Crassus na kanilang kasama sa alyansa na ginawa nilang triumvirado o tatpuno. Nagsimulang maglabanan sa impluensya ang dating magbiyanan sa pamumuno ng Senado. Sa panig ni Caesar, bagamat nasa goal siya ng ilang taon, isinagawa niyang siguruhin na ang kanyang impluensya sa Roma ay lalong lumawak at naging matatag. Mayroon siyang mga kapanaig sa Roma na gumawa ng mga akto para sa kanya. Nagpadala siya ng malalaking halaga para makuha niya ang panig ng mga tao. Pinatayo niya muli ang forum at ginawa itong mas grande. Nagpasaganap siya ng mga magarbong pistahan at para aliwin ang mga tao, nagpagawa siya ng sunod-sunod na mga palaro, grandeng palabas at piyesta. Pati ang pagkamatay ng kanyang anak noon na si Julia, hindi siya naghari munang gumastos ng malaki at pinagawa niya ang libing nito na kakaiba ang kagrandehan. Nagpamigay siya ng mga malalaking kantidad ng mais sa mga tao. Nagpauwi siya ng maraming bihag na sinanay na maging gladiador para maglabanan sa teatro at aliwin ang mga tao. Ang mga ibang tao na may mga talino at impluensya na nagkaroon ng mga utang na hindi nila mabayaran, binayaran niya ang mga utang ng mga ito. Ngayon, sa taon na 50 bago kapanahunan ng Panginoon o 50 BC, nagbalak ng magkandidato muli si Caesar ng pagkakonsul sa Roma bago matapos ang kanyang termino bilang gobernador sa Gaul. Ito ay upang maiwasan niya ang bumalik sa Roma na privatus o pribadong mamamayan dahil magnganganib siya sa mga pagsalakay at masasamang balak ng partido ng Optimatis kung bumalik siya sa Roma bilang privatus. Subalit kung babalik siya doon, na hawak niya ang opisyong consul designatus, ligtas na siya. Alam niya noon ang balak ng pangkat ng politiko na si nakababatang Cato na ipaglilitis siya sa Roma pagbalik niya doon bilang pribadong mamamayan at gagawing dahilan ang mga panakop niya sa mga tribo sa Gaul para sa Roma. Alam niyang siya ipaggagawa ng dahilan para paghahatulan at aalisan ng pwersa. Samantalang, kung siya ay kakandidato bilang konsul in absentia bago magtapos ang kanyang termino, wala na siyang problema. Mula sa pagiging prokonsul o gobernador ng probinsya, lilipat na lamang siya sa posisyong konsul. Sa ibang banda naman, si Pompey ay nagkaroon ng sariling mga taga-suporta. Hindi man niya kayang magawa ang pagbibigay luho sa mga tao na gaya ng ginagawa ni Caesar, ang kaigihan naman niya ay nasa loob siya ng Roma mismo. Sa kanyang pananatili roon, nakukuha niya ang saloobin ng mga tao dahil sa kanyang mga galaw at personal na katangian. Siya'y naging idolo ng mga tao. Sa 51 bago kapanahunan o 51 BC at pumalit sa pagkakonsul sa Roma si Marcus Claudius Marellius, sinabi niya na ang pagkabihag ng bayan ng Alesia na isinagawa ni Caesar at ang pagtagumpay niya na nagsugpo kay Vercingetorix ay nangangahulugan na ang tungkulin doon ni Caesar ay nagpaso na. Ipinangatwiran din niya na ang inaasahang pagkandidato in absentia ni Caesar ng pangalawang pagkakataon para maging konsul ay hindi na makatwiran pagkatapos ng kanyang pagwagi sa mga digmaan sa Gaul. Magpagayunman, tinanggihan ng Senado ang mosyon na ito ni Marellius.
Tinanggihan din ng Senado ang pangalawang mosyon ni Morelos na ideklara ang pagtatapos ng termino ni Cesar sa Gaul sa unang araw ng Marso sa taon na 50 bago kapanuhunan ng Panginoon o 50 BC. Kasunod ng tag-araw sa taong ito, tinanggihan ni Pompey ang muling pagkandidato ni Cesar ng pagkakonsul hanggat hindi niya bitawan ang kanyang hukbong militar sa mga probinsya. Nagmungkahi ang kaalyado ni Cesar doon na si Gaius Scribonius Curio na noon ay nanunungkulang tribuno ng mga plebeyo o mamamayang masa. Iminungkahi niya sa parehong Pompey at si Cesar na bitawan nila ang kanilang army at pagkakomandante. Sa botohang nangyari, sumang-ayon ang halos lahat ng nasa Senado. Subalit, hindi ito tinanggap ni Pompey at ng kasalukuyang konsul noon na si Marcellus. Uminit ang hidwaan ni Cesar at Pompey. Sa taong ito, nagtapos na ang pagiging gobernador ni Cesar sa Gaul. Ang labanang partisan sa Roma ay nagbabanta na ng panganib at ang mga kaanib ni Cesar ay nagdedemanda na gawing konsul si Cesar. Sa udyok ni Pompey, ang tugon naman ng Senado noon ay kung gusto ni Cesar ang maging konsul, magbiti muna siyang pamunuan ng hukbong militar. Bumalik siya sa Roma at magpresenta siya mismo bilang kandidato na pribadong mamamayan dahil ito ang ayon sa alituntunin ng batas ng imperyo. Tumangging sumunod si Cesar sa kondisyon ng Senado sa kanyang pagbalik sa Roma. Tinanggihan niyang tiwalagin ang kanyang hukbo. Bagaman noong hiningi ni Pompey na pabalikin sa Roma ang lehyon ng mandirigma na ipinahiram niya noon sa kanya para sa labanan sa Gaul, pinabalik niya ito. Tumanggi siyang bumalik na wala ang proteksyon ng opisyo ng pagiging gobernador. Isa sa naging dahilan na ang Senado sa Roma ay umilap ang pakitungo kay Cesar ay maaring personal na panibugho ng mga umaangat sa kapangyarihang politika doon. Naging bantog at kinagustuhan si Cesar ng mga tao sa Roma dahil sa naipalaganap na kanyang pananagumpay sa mga digmaan laban sa mga katutubong Gaul at dahil sa kanyang mga pulisa noong siya ay naging konsul. Subalit, ito'y naging sanhi ng pagkaalarma ng Senado sa magiging kapangyarihang mapapasakamay sa kanya. Isa pang nakaligalig sa Senado ay ang dami ng lehyon na kanyang naisapi sa kanyang hukbong militar. Ito ang dahilan kung bakit nila isinulong si Pompey na dating kapanig at dating manugang ni Cesar para siya ang mahirang nahahawak sa hukbo ng Roma. Bagaman ang nangyari ay ibinigay nila ang mga lehyon sa iba-ibang mga general. Sa unang araw ng Enero, noong 49 bago kapanahunan ng Panginoon o 49 BC, mula sa kanyang kinaroroonan sa Cisalpina bilang gobernador ng Gaul, nagpadala si Cesar ng mensaheng ultimatum sa Roma at ibinasa ito sa Senado. Sinabi ni Cesar sa sulat na papayag siyang iwanan niya ang kanyang hukbo kung papayag si Pompey na gagawin din niya ang ganoon sa kanyang hukbo. Ang katugunan ng Senado ay ang alisin siyang komandante ng hukbo at inutusan siya na bumalik sa Roma. Sa 7 ng Enero, opisyal na idineklara ng Roma si Cesar na kaaway ng Estado. At ang mga pangunahing kakampi ni Cesar ay pumuntang nakipagsugpon sa kanya sa Ravenna sa hilagang bahagi ng Italia. Ilang araw pagkatapos nito, inalisan din ng Senado si Cesar ng pahintulot na kakandidato siya sa pagkakonsul in absentia at nanghirang sila ng kapalit ni Cesar na proconsul o gobernador sa Gaul. Sa nakikinikinita nilang mangyayaring pag-alma ni Cesar, nagpasa rin ang Senado ng resolusyon na Senatus Consultum Ultimum na naglalahad na ibinibigay ng Senado ang buong suporta nito sa mga mahistrado at nagpapahintulot na gamitin nila ang kanilang mga kapangyarihan sa panahon ng kagipitan at lihisan ang batas ng kaligtasan ng Estado.
Gayunpaman, nag-alok ng negosasyon si Cesar sa ika-23 ng Enero at nagsabi siyang papayag siyang magbaba ng kanyang pagkakomandante at kakandidato siya ng pagkakonsul ng personal at hindi na in absentia. Hiningi niyang kapalit nito ay amnestiya at ang pag-alis ni Pompey patungong Espanya. Sinuportahan ni Cato ang plano at ipinagpilitan niyang ipinagkampanya ang planong ito sa Konsehong Pandigmaan na naisaganap na kung saan ay pinag-uusapan ang proposisyon ni Cesar. Subalit tinanggihan ito ng mga senador na noon ay naging higit ng panatikong konserbatibo kaysa kay Cato na siyang nagsulong ng mga alituntuning konserbatibo sa Senado. Nagmatigas ang mga panatikong konserbatibong senador sa kanilang kagustuhan na lubusang alisan si Cesar ng kapangyarihang militar. Tinangka ni Cato na kumbinsihin ang Senado na ibigay kay Pompey ang pangkalahatang pamumuno ng militar, subalit pinili ng Senado na paghati-hatiin ang pwersang militar sa ilalim ng iba-ibang mga general. Naibigay kay Pompey ang 2 lehyon na nakatakda noon na para sa Parthia, subalit si Pompey ay nag-organisa pa rin ng sarili niyang karagdagang lehyon. Inatasan ni Pompey si Cato na pumunta ito sa Sicily para magtipon ng mga mandirigma at mga probisyon. Subalit sa ika-23 ng buwan ng Abril, umalis siya sa isla. Sa kabilang dako, ang katugunan ng Senado na naiparating kay Cesar ay tinanggihan ang kanyang proposisyon at binabalaan siya ng Senado na kapag hindi siya sumunod sa kautosang Senado na magbitiw siya sa kanyang pagiging gobernador sa Gaul at bumalik siyang pribadong mamamayan sa Roma, siya ay idedeklarang kaaway ng publiko.